Friends, let us worship God today, for God is great. God has blessed with life, with faith, and with community. Let us worship God today, for God is good. God forgives us and encourages us and loves us. Let us worship God today. Because we are God's people, let us worship our God. Let us worship our God. Glory
us bow our heads in prayer. Our most gracious and loving Heavenly Father, as we gather here today in worshiping you in respect of your never-ending goodness, love, and mercy, and by the guidance of your Holy Spirit present amongst us, this made us declare our strong faith and gratitude to you. Fill us with that unly abundance of your great wisdom for us to live as true Christians for the unity of us all in this evangelical church. We thank thee, O Lord, Father God, as we invite your grace to move in and touch our lives and cultivate resilience during temptations, repentance during sins committed, forgiveness during hatred, trust during disappointments, in shaping us to become like you. Lord, we further ask you that you would lead us in making right decisions for us to accomplish in your will and plan for us. With all this, the original vision and vision of this church for evangelism to save souls will be realized to glorify your name. In this we pray, in the mighty name of Jesus, our Lord and Savior. Amen. To open our hearts to God is to rest vulnerability, judgment, and condemnation. But throughout the scriptures, we learn that God is merciful and just, is slow to anger, and eager to forgive them. Let us then rest our compassion first in silent prayer. We all read prayer of compassion. God of tender mercies, we admit that sometimes we don't know what to do with ourselves. We anger at the slightest insult and imagine great vengeance upon those who wrong us. We lace in the good news of our faith and do not consider the deep commitment of faith. We care for ourselves but not for others. Forgive us, we pray. Forgive us. Help us to repent and make us whole. Amen. The Almighty God, our Heavenly Father, who of His great mercy has promised forgiveness of sins to all who with hearty repentance and through faith turn to Him, have mercy on you, pardon and deliver you from all your sins, confirm and strengthen you in all goodness and keep you in eternal life. Through Jesus Christ our Lord. Amen. Thank you.
God is good. All the time. Madyaw hinaat ka natong tanan, maayong buntag, magandang umaga. Good morning. Malipayon ta nini kabuntagon sa atong panaghiusa aron atong daygon og simbahon ang atong buhi nga Dios, ug labi pa kitang malipayon kay uban kanato ang atong mga igsuon sa pagtuo, makita nato ngadto kanila ang panagway sa atong hari sa mga hari diha sa ilang mga panagway tungod kay ang matag usa kanato gigama man sa imahe sa Dios. Labi pa usab kitang malipayon kay uban sa atong pagsimba karon ania si Glorina Soto gikan sa Santiago, uban pod ang iyang anak nga si Rans Grandin Pascua, no? Atong silang palakpakan. So ang mga panalangin nag-abot-abot pod nganhi kanato tungod kay ang atong mga igsuon dili lamang nagaduyog kanato sa pagsimba sa linawas, apan nakauban pod nato diha sa atong Facebook live streaming. Busa atong i-welcome atong mga igsuon diha sa ilang tagsa-tagsas ka mga panimalay nga miduyog og simba kanato karong taknaa. O malipayon usab kita tungod kay ubay-ubay naman ning naga-suporta kanato lately o niining si manahona atong nadawat ang duha ka dagko nga mga speakers with stand. Gihatag kini ni Doktora Erlinda Espirito, no? Di ba to Rosita? Erlinda Espirito. Wa pa nato makita din kay ato paning idungan sa paghalad. Naamang ko'y naghatag kanato bag-ong Clavinuba, na naghatag kanato og bag-o pod nga pingpong table. So katong atong mga batanon o bisag feeling batanon pa pero kaya pa gyud dula og pingpong naa diha sa atong dining hall, kadula-dula taon niya pohon. So nining atong padayon nga pagsimba atong nahinumduman sa miaging semana nga ang atong Newman Bible Academy natapos ang atong day class. Pero ang graduation karon ng April 5. Ang atong evening class magapadayon sila pinaagi sa Zoom. Nagpadangat og mensahe ang atong in charge gikan sa Newman, si Brother Jimuel Diskaya, nga mag-meeting aron mahiusa ra sila sa eskwela pinaagi sa Zoom facilities, no? Dinhirat maghiusa sila diya sa Reverend Teopilo Pacot Hall sa padayon nga pagsimba. Ang atong communicant class asugda na karong sunod semana. Nakauli naman si pastor unya daghan nay nagapadangat sa ilang tinguha, mga batan-on o atong mga igsuon nga ni-commit na gyud nga alang sa Sacrament of Baptism karong Easter Sunday. So malipayon ta nga ato na kining masugdan. Sa wala pa tuod matapos ang Newman Bible class niadtong miaging semana, nakapatigayon sila apilmi, nakapatigayon kami og evangelism presentation kanang kuan gyud personal gyud nga pag-witness dito sa barangay Obrero, og dili moubos sa 30 ka mga individual ang napresentaran sa gospel, og mga 90% ang midawat, no? Naman di man nato
ma 100 yun, kaya na may uban nga naa na may ilang di naman sila mudawat, kaya naa naman sila ipagtuo. So 90% ni atong more than 30 nga atong na presintaran ni dawat sa prayer, nadawat nila ang ebanghelyo, pero 100% ang nidawat sa mga Bible at palakpakan kaya mga nagdugangan ay usa sa atong highlight sa January ang pagpanghatag o pahinumdom nga ang balaang pulong sa Dios mahimong sentro sa matag family altar, no, mo nang atong ipanghatagan sila og Bible. Nining kabuntagon malipayon usab kita nga ang atong pastor gikan sa Manila na tingali daghang balita niya o ato naman siyang ikauban, siya karon ang hatag sa mensahe o sa pastoral prayer. Tuandamon ang atong kasing-kasing o gunahuna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magaampo kita mga igsuon. Gamhanan og mahigugmaon nga Dios, ania na usab kami ang imong mga anak niini nga dapit, ini nga kabuntagon. Nagatigom kami o Dios aron sa pagdaig sa imong ngalan, pagpasalamat o paghimaya kanimo tungod sa imong kaayo niini nga mga panahon. Daghan ang among pasalamat kanimo o Dios sa mga kadaugan nga naangkon karon sa iglesia, bisan pa sa Newman Bible classes nga nahuman na o nagpaabot na lang sa graduation karong Abril. Salamat o Dios sa mga igsuon nga naghatag panahon aron sa pagtuon sa mayong balita sa kaluwasan ni Hesukristo. Pinaagi kang Hesukristo. Salamat o Diyos sa mga evangelical nga lihok sa iglesia, balik sa tinuod o una nga katuyuan nganong gitukod ang lawas ni Kristo nga iglesia. Salamat nga nibalik kami o Dios o gipabalik nimo kami magpadayon diha sa pagsangyaw sa kaluwasan pinaagi kang Hesukristo nga ula og dugo aron maluwas kami gikan sa sala. Og pinaagi sa pagluwas kanamo sumusunod kami og mga makaangkon sa kinabuhing dayon. Panalangini o Dios kini nga iglesia og sa tanan nga mga magtutuo dili lamang dinhi nga dapit kundi sa tibuok kalibutan niining mga malisod nga panahon sa panagbingkil, panag-away, bisang tinuod wala pay gira gyud nga tinatyanay, nagsugod na ang gira nga gitawag nga trade wars, tali sa mga nasod. Among giampo o Dios nga magagiya ka kanamo niining malisod nga panahon aron nga maluwas ang kalibutan gikan sa daghan nga mga problema. Among giampo og pasalamatan ang mga nagabisita, nagasimba uban kanamo gikan sa lain nga dapit. Salamat o Dios sa imong paghatag gahom sa pulong sa Dios nga ginawali o ginasangyaw dinhi nga dapit. Among giampo o Dios ang mga kaigsuonan nga masakiton nga naa sa panimalay, sa mga panimalay ang mga igsuon nga nagapadayon bisan sa ilang edad nga taas na nga
ampo kami nga sila mahatagan o maayong panglawas, maayong panghuna-huna kanunay. Amo sa giampo Dios ang programa ni ini nga iglesia nga imong panalanginan, panaghiusa diha kang Kristo, pagsangyaw sa maayong balita ni Jesus, dinhi nga dapit og sa tibuok kalibutan. Tudloi kami o Dios sa among angay buhaton aron nga maangkon gayud namo ang tinuod nga kinabuhing madagayaon pinaagi sa panalangin sa among Ginoong Hesus. Kini among giampo sa ngalan sa Amahan, sa Anak, Espiritu Santo. Amen. Manindog ta mga igsoon alang sa pagbasa sa pulong sa Dios nga makita diya sa Ebanghelyo ni Lucas kapitulo 4 versikulo 21 ngadto 30. Nagaingon sa in English, he began by saying to them, "Today the scriptures are fulfilled in your hearing." All spoke well of him and were amazed at the good works, the gracious words that came from his lips. "Isn't this Joseph's son?" they asked. Jesus said to them, "Surely you will now quote these proverbs to me. Physician, heal yourself, and you will tell me, do here in your hometown what we have done, what we have heard that you did in Capernaum. Truly, I tell you," he continued, "no prophet is accepted in his own hometown. I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time when the sky was shut for 3.5 years and there was a severe famine throughout the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha, Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian general. All the people in the synagogue were furious when they heard Jesus say this. They got up and drove him up to the edge of the town and took him into the brow of the hill on which the town was built, in order to throw him off the cliff. But he walked right through them, the crowd, and went on his way. This is the word of God. May God's word be praised. Amen.
ilang gihatag gihalad karon nga buntag. Maayong buntag mga igsoon. Magaampo kita. May the words of my mouth and the meditation of my heart be acceptable to you, O Lord, my God and my Redeemer. Amen. Mga igsoon, ang karon nga Domingo sa ulog nato, sa ulog ang fourth Sunday of Epiphany. Kining Epiphany usa ni ka panahon sa Christian seasons o part sa atong calendar nga human sa pagkataon ni Jesus o pag-abot sa gipaabot nga manluluwas. Naay Epiphany diin ang mga tao nakaamgo gayud nga ang Ginoo gamhanan o nagahimo gayud og mga butang nga dili ordinaryo, dili subay o dili uyon sa mga katawhan usahay. Epiphany is the revelation of God's sovereignty and identity and power, sometimes at the least expected time and at the least expected people. Magpadayag ang Ginoo sa iyang gahom. So today we go back to some stories nga gisulti ni Jesus sa Luke 4. Masabtan nato dinhi sa dialogue dinhi nga naglibog ang mga tao bahin kang Jesus atong Ginoo. Kay ang usa kanila nangutana, kay bulungan kaayo ang ginabuhat ni Jesus. Maalamon kaayo siya sa pulong sa Dios sa nangahitabo sa kinabuhi sa Israel, o ang mga tao nagdayeg gayud kaniya. Pero nay nangutana, dili ba anak kini ni Jose? Jose og Maria? Kaila ba sila kaniini nga tao nga naghatag man og mga katingalahan nga buhat? Og ningon si Jesus nga tingali ang sunod ninyong isulti sa ako bahin sa Proverbs nagaingon nga physician, heal yourself. Kung tinuod manggaling ka nga Mesiyas like you claim or other people claim, then heal yourself. Sa ato pa kuhaa ang mga sakit kanimo sa imong kaugalingon. So ingon ni Jesus, ang lesson dinhi nga ang mga tao nga mao pay pagkadungog sa mensahe o pulong sa Dios, usahay maglibog sila. Kinsa man ni unsa may ginasulti sa Dios pinaagi niini. Niini nga tao. Sama niini nga panahon, mangutana ang daghan, unsa may gakahitabo sa kalibutan karon? Katuyuan ba kini sa Dios? Ang mga presidente, ang mga pangulo sa gobyerno, tinuod ba nga ang ilang gisulti katuyuan sa Dios o katuyuan lang sa ilang politikanhong gahom? Mga ingon ana ang pangutana. Og niingon si Jesus nga kamo nga mga tao kinahanglan makasabot kamo nga God is sovereign. Gawas nun ang Dios sa paghimo sa iyang kaugalingon nga plano. Usahay dili masibo sa atong gipaabot, pero mauna ang desisyon sa Ginoo. Og naghatag siya og mga panag-ingnan o examples diin wala katuo ang mga Israelinhon nga giila nga sila ang katawhan sa Dios, nga paboran sa Ginoo ang mga dili mga Israelinhon. No? Diri sa akong ibasa lang ganina
duha o tulo ka higayon ang hatag ni Jesus nga examples diin ang Ginoo is sovereign and does not necessarily reflect what you want. Kaning Israel, the favored nation, the favored family of God, nag-expect sila nga ang Dios kanunay muhatag sa ila. Pero nag-ingon si Jesus, nahinumdum ba mo sa panahon ni Elijah nga dunay dako kaayo nga huwaw, 3 years nga walay puros ra adlaw walay ulan, o ang resulta dunay dakong kagutom. Mahinumdum ba mo ni ana? Ingon ni Jesus. Si Elijah napugos pag-adto sa Sarephat, usa ka dapit sa Sidon, nga karon dili man na sakop sa Israel, naa man na sa Lebanon karon. Didto siya nangita og balo, the widow of Sarephat. Nisulod siya sa balay og nakaila ang widow, ang balo sa iya, og nangayo si Elijah og pagkaon og tinapay. Tagay ko sa imong tinapay, ingon niya. Ningon ang balo, Ginoo, or my Lord, kung akong ihatag kining akong pan kanimo, wala na'y kaunon ang akong mga anak, ang akong anak, o bisag ako wala na ko'y makaon. Kaya naghangyo si Elijah og makaon dito sa panimalay sa balo sa Sarephat. Ningon si Jesus, ayaw kabalaka, ihatag ang pan o akong i-assure ka, pasalig ko sa imo nga dili gyud ka magutom gikan karon. Ang imong panginahanglan, ang flour nga imong kinahanglan aron paghimo og pan, ang imong basket ni ana pirmi lang puno. Ang imong oil dili gyud na makabsan. No? So ang balo dili katabangon kang Elijah, pero tungod sa pasalig nga panalanginan siya sa Dios, naghimo siya og nagluto siya og pan para kang Elijah. Og kana makita sa 1 Kings nga chapter 17 verse 7 to 16. Kung gusto ninyo na basahon, na ana diha. Gipaburan sa Ginoo ang dili Israelita, ang balo nga taga Sidon, sa taga Sarephat. Ikaduha niya nga example niini, mga igsoon, si Naaman. Nahinumdum mo kang Naaman nga general sa Syria. Ingon ni Jesus, daghan kaayong mga unsa nang leprosy sa Bisaya? Gisanla, leprosy sa Israel, daghan kaayo. Pero walay gihimo ang Dios pag-ayo kanila. Instead, si Naaman nga usa ka Syrian general kontra sa Israel, gimanduan ni Haring Rehoboam nga naay propeta namo diha sa Jordan River nga ginganlan og Elisha, adto didto kaniya og maghugas ka sa imong lawas didto sa suba sa Jordan River. Kanang Jordan River diha, maingon sa una, moingon nga mura og dili gyud na very pure gyud. Unya didto siya mo saom aron maayo siya sa iyang sangla, no? Og dingon si Jesus, nituo siya, ni obey si Naaman, no, general sa Syria, og niadto kang Elisha, og dito nisaom sa Jordan River, og naayo siya sa sakit, no?
nga leprosy. Tungod niya nga mga istorya, nasuko ang mga namati ni Jesus. Di ba anak ni Joseph? Ngano man giigo man niya ang mga Israelita nga mura og dili gyud palangga sa Ginoo. Gihatag man og example kang Elijah og Elisha, kang Naaman, og nasuko sila og ila siyang gigukod. Didto sila sa paingon dito sa usa ka pangpang og buot nila nga ilabay si Jesus didto sa pangpang aron mamatay kay naglagot gyud sila nga pabor si Jesus sa dili Israelita. No? Ang iyang istorya nga naas Biblia nagpadayag nga ang Ginoo mo pabor usab sa mga dili pinili nga katawhan. Og pag-abot nila dito sa pangpang, nilakaw ra si Jesus, wala siya hilabti kay gamhanan kaayo ang iyang personality, gipasagdan siya. Mahinomdom sabta sa story, niingon si Jesus nga prophets ang mga tigpama ba, maingon nato no, spokesperson sa Ginoo, dili gyud sila favorite o dili gyud sila ingon nga ganahan ang mga tao sa ila. Ay sa ka-example niya na si John the Baptist, na hinumdum mo nga si John the Baptist mao'y nagwali dito sa Kamingawan, nag-ingon nga kini si Jesus mao ang karnero nga the Lamb of God who takes away the sins of the world, di ba? Si John the Baptist giputlan og ulo tungod kay ang iyang prophecy, ang iyang mga paglitok sa mga pulong sa Dios nakasakit sa mga Israelita o sa mga hari, si Haring Herod, di ba, nahinumdum mo? Si Haring Herod gi-criticize ni John the Baptist nga imong giilog ang asawa sa imong igsuon, si Herodias, di ba? Si Herod Antipas kini, ug tungod sa iyang kasuko, iyang giputlan og ulo si John the Baptist. So ingon ni Jesus, prophets are never accepted in their own hometowns. No? Dili dawaton dayon sa mga tao diha sa ila. Kay kaila man sila. O nagtuo man sila nga kung kaila nila na sila, kini nga mga propeta should talk their language. Sa ato pa, ang ilang isulti kanang gusto sa mga tao madungog. Dili sila ganahan makadungog og mga pulong nga kontra sa ila. Mao ni ang problema sa prophecy, propeta. Og now, if you talk about prophecy, we are talking about epiphany, to recognize the sovereignty of God's identity and power. So, tanawa karon ang kalibutan, maglibog yun ang daghan, abi na akong pabor siya sa mga Kristiyano. Nga naman lagi ang Amerika karon, wala na may demokrasya. Magsige naman og dikta si Trump og ingon ana. Dili naman democratic na, dili naman na congregational, dili man na evangelical nga paagi. Lahi naman na. Gawas pa nga naana siya'y 37 ka convictions o siya na kuan gyud na guilty na verdict na nga guilty ni ana, pero ni daog gyapon pagka-presidente. Naunsa naman ning ang akong anak na ama sa Amerika, naunsa naman ning Amerika? Asa naman ang simbahan? Asa naman ang kamatuuran? Nga sa unang higayon nga nidaog si Trump, ingon nila na ay panikas, nag-investigate ang FBI, unya iyang dakop o pahawa niya ang mga opisyal sa FBI. O karon nagsiyag tukod og mga nag-appoint og mga tao nga
clearly dili gyud democratic ang mga tumong. So kana igsuon akong ibilin sa inyo nga pangutana. Asa man ang Ginoo karon? Dapat niya siya sa atong dapig. Pero ang gira diha sa Ukraine karon dili masabtan sa kadaghanan. Naay mo dapig sa Russia, naay mo dapig sa Ukraine. Pareho na sila nga Orthodox ang ilang reliyon, nag-away. Asa man ang Ginoo niya na? Diha sa Gaza, asa man ang Ginoo sa right sa Palestinian kontra sa mga Israel nga sundalo nga gahimo og mga military actions. Kana nga mga pangutana karon sa Pilipinas naapoy mangutana. Kaya ko nagbuto man ko kang Bongbong Marcos niya, nagbasol ko karon nga mangutana po naunsa na ni. Abi nang maayo ni karon. Asa man ang Ginoo? Asa man ang this is the problem sa ato, and what is the way nga mahibaw-an nato mag-epiphanita, ma-recognize nato ang sovereignty sa Dios is by prayer. By prayer lang. By connecting with the Lord will tell you what is happening. And the Word of God nga atong gibasa, makagiya ka nato, aron the Word of God becomes a lamp unto our feet and a light unto our path. Matud pa sa atong words, scripture words last Sunday. Because the Word of God, Bible Sunday man to last week, no? The Word of God is a lamp unto our feet. Naghatag siya kahayag. Karon murag gubot. Asa man ang kahayag? The Word of God, through prayer, through reading, is the way that you will understand what God is doing. I will not propose to you any solution. I wish that you would bend your knees, read the Bible, and pray every day. Ni-attend me atong Bible culmination dito sa Kapitolyo ni atong last Sunday, o halos magluhod mi dito kay nagbomba ang mga pastor sa kagubot sa Pilipinas, sa corruption, etc. ingon ana, no? So asa man ang Dios karon? Abi nato kauban nato karon dili man di ay. Ingon ana bitaw nga kuan. So I implore, mangayo ko sa inyo, sa inyong mga pag-ampo, aron pagbasa pod sa pulong sa Dios, aron do na tay kalamdagan, do na tay lamp upon our feet and light upon our path. Sa atong baktason nga dalan na ay suga aron di ta mahulog sa mga laom nga mga pangpang, no? So that is the lesson that I would like to share with you, the reflection I would like to share with you today. Do not be disheartened, do not be discouraged, be strong and take courage. For the Lord will go before you and His light will show the way. Nahibalo mo niya nga kanta, no? Be strong and take courage. Mao na kinahanglan nato karon mga igsoon. Dali ra kaayong mga tao mawad-an og paglaom karon kay dili mo subay ang gibuhat sa Dios sa ilang expectation nga buhaton sa Dios. Nawala ang ilang paglaom, ang ilang pagsalig sa Dios. Di man day ta kasalig sa Dios, so buhaton na lang nato ang atong gusto buhaton na masamot na ang problema. So this is for us, brothers and sisters who believe in Jesus Christ, the Savior, the Redeemer. Read the Word of God. Let it shine forth so that we will have wisdom to guide us along the way. May God's name be praised. Happy Epiphany. Happy fourth Sunday of Epiphany to everyone. Amen.
Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not open the floodgates of heaven and pour out so much blessings that there will not be room enough to store.
Let us pray. Lord, we thank you for your abundant blessings in our lives as we bring our tithes and offerings before you today. We ask that you bless these gifts and use them for your glory. May they further your kingdom and bring hope to those in it. Amen. Mga igsoon, atong sa ulogon karon ang sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon. Apan kinahanglan nga walay bisan usa nga moambit niining balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsulon o walay pagtuo kang Kristo. Kinasing-kasing ang tanan gidapit kadtong tanan nga nangita kaniya nga mapaubsanon nga muduol sa iyang talad. Salig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron muluwas sa tanan, dili gayud mo sa likway ni adtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsulon. Busa duol kamo nining talad, dili tungod kay gipugos kamo, kun dili tungod kay nagkinahanglan kamo. Duol kamo dili aron pagpaila nga matarong kamo, kundili aron sa pagpaila nga kamo kinasing-kasing nga nahigugma sa atong Ginoong Hesukristo ug nagtinguha nga mahimong tinuod niyang tinun-an. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoong Hesukristo. Ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibug-atan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako, kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamog kapahulayan sa inyong kalag. Atong hinumduman uban ang pagpasalamat nga ang atong Ginoo nagahimo niining balaang panihapon aron buhaton ang walay kakapusang handumanan sa iyang pagpakamatay alang kanato. Usa kini kapasalig sa walay kamatayong gugma nga mao ang higot nga nagabugkos kanato uban kaniya o sa usag-usa kanato ingon nga mga sakop sa iyang lawas. Kini usab usa ka pasalig sa iyang mga saad kanato ug usa ka pagbag-o sa atong pag-alagad kaniya. Pasalig usab kini nga siya naguban kanato nga nagtigom dinhi sa iyang ngalan ug pasalig nga siya mubalik gayon. Magampo ta. Amahan namo, nasayod ka sa mga tinaguan sa among mga kasing-kasing. O naghatag ka gahom sa mga may kaluyahon. Dawata ang tanan nga nagasimba dinhi karon. Labi na kadtong nagadayeg kanimo o nagapaminaw sa imong pulong. Sa among pagduol dinhi ning sagradong talad sa handumanan nga balaan. Ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron nga kahatagan niya kami og bag-ong panan-awon ug dugang paggahom o gamiton kami alang sa mga dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Sa ngalan sa among Ginoo. Amen. Mga igsoon, gibuhat nato kini pinasubay sa sugo sa atong Ginoong Hesukristo aron sa paghandom kaniya nga niadtong gabii nga siya gibadhian siya mikuha sa kupa. Ug human sa pagpasalamat iyak ni gipikas-pikas iyang gipanghatag ngadto sa iyang matinun-an sa pag-ingon. Ini ang akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo. Kaon kamo niini sa akong handumanan.
Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa ug sa samang pagi human sa pagpasalamat siya maingon, mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Inom kamo niini sa akong handumanan. Ug nagapadayon sa pagtudlo ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo o pinaagi kang Pablo sa iyang pag-ingon, sa matag kaon ninyo nining pan ug inom nining kupa inyong gisangyaw nga ang Ginoo nagpakatao, nagpuyo nga matarong, gihalad ang iyong kinabuhi sakripisyo dito sa cross sa Kalbaryo, namatay, gilubong ug nabanhaw ug misaad nga siya mobalik pag-usab. Ang talad andam na alang sa atong balaanon nga panag-ambitay. Maglinya ta sa tunga o atong mixit sa kilid.
Nagpasalamat kami kanimo o Ginoo tungod sa imong pagkamaluluyon ug kaayo nga among nadawat tinaagi niining balaang pakigamitay. Nagday kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop sa iglesia ang lawas sa imong anak ug pinaagi sa paglaom mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busahok nga kami sa imong grasya nga walay paghubas aron ang kinabuhi ni Hesus makita dinhi sa among kinabuhi ug ang imong gingharian mulambo pinaagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Sa iyang bugtong ngalan kami nagaampo. Amen. Let us all stand and sing together the closing hymn. Heavenly Father, we close this service with thanksgiving for your continued presence and guidance, encouragement, and your presence in our lives. Lord, we pray for those who are celebrating their birthdays today, that you may give them more productive years in their lives. We also pray for those families who are grieving, the Atendido family. We pray that you will grant strength of faith and courage to them as they experience this difficulty in their life. We give thanks to you, O Lord, and offer our minds, our souls, and our strength for your glory and for your service, even at this difficult time of our lives. And we continue to expect, O Lord, that you will guide us along the way. And now,
The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Amen.